Ayan na guys, ang kangkong na galing sa ating friend kanina. Galing kay Breeze. Ayan, maraming salamat sa kangkong. Eh talagang as in, ano siya, murang-mura, pati yung kaniyang tangkay. So, siguro pagka niluto ito, pwede kong isama tong kasi murang-mura lang siya, oh. Ayan, nababali ko siya. So, pwede kong isama ang kanyang tangkay. Kasi parang parang talbos ng kamote. Marami siyang benefit sa katawan. So, for how many years na hindi ako nakakain ng kangkong. Ayan, ang dami pala, oh. Dami palang binigay ni Breeze. So, siguro yung iba ay i-freezer ko para sa susunod pa, halimbawa magsisigang ako or adobo ulit. Pero mag-adobo ako ngayon. Ang ganda, oh. Nakabuhay siya ng ganito. Hindi ako nakabuhay ng kangkong eh. Maganda ang kanilang lupain doon. Ayan. Thank you ulit, Breeze. Ayan, marami-rami siya. So, yung iba ay i-freezer natin. At yung iba ay magpapaugat ako nito. So, sana ay mag-ugat siya. At magtatanim din ako. Baka sakaling may mabuhay din dito sa aming likod bahay. So, kanina ko pa siya hinuhugasan. Siguro, so, kilala naman natin ang nagtanim. So, hindi siya galing sa kung saan-saan. Ito ay alaga. Kanilang alaga. So, sure ako na malinis ito at saka walang, alam mo yung parang ini-spray, mga ganon. So, organic to organic. Ayan. Ayan. Wala namang masyadong dito. Kasi malinis siya, eh. So, yung iba ay i-adobo ko. Yung iba ay sigang. Yung iba ay ipi-freezer ko. Ayan. Diretso lang yung kanyang tubig para maanlawan natin mabuti. Pero kanina, inano ko na to. Inanlawan ko siya ng paikot-ikot. So, last na anlaw na to. Ayan, fresh na fresh siya, oh. Pag magsisigang ka naman ito, hindi naman, konti lang din naman ang ilalagay na. Kaya, alright! At ang gagawin natin ngayon, pagkatapos hugasan ay, ayun, hiwa-hiwain na natin. So, meron akong malaking gunting dito para hindi ko na kailangang gamitin ang aking kamay. So, kailangan gunting na lang. Okay, at saka yung natitira nito ay itatanim ko sa likod ng bahay namin. Oopsie. Ayan. Ayan, marami na, no? Hello guys. Ayan, ngayon ay magluluto tayo ng adobong kangkong. So, ganito lang kadali. So, maglagay ka ng malinis na kawali.
At painitin natin ng konti. Ayan. Dahil malakas ang kanyang apoy, ay lagyan na natin siya ng konting mantika. Ayan. So, painitin ulit natin ng konti hanggang siya ay uminit. At nag-prepare na ako ng bawang, sibuyas, at pork. Ayan. So, ang ginagawa ko ay piniprito ko muna ng kaunti yung karne. Ayan. So, ipiprito ko lang siya ng konti. Parang isasangkot siya. Parang ganon. Para lang, kasi madaling maluto yung kangkong eh. So, ayan. Ang bango. Naaamoy ko siya. Ayan. So, takpan muna natin siya ng mga 30 seconds. Ayan. Dahil sa medyo malakas yung kanyang apoy, ay tingnan natin siya. At syempre guys, meron akong protection kasi ayaw kong matilamsikan ng mantika. Ayan. So ayan, medyo naluto na siya ng konti. Naprito na siya ng konti, ano. So, ilalagay na natin sa gilid. Sa gilid muna siya. Tapos, ilalagay natin ang bawang. Ayan. Ayan, guys. Nilagyan na natin siya ng bawang. Yung iba, ang ginagawa nila ay naglalagay sila ng inuuna nila yung sibuyas bago bawang. Pero ako bawang muna. So, kanya-kanyang style yan. Bango ng bawang. Ito ang nagpapasarap sa mga pagkain, yung bawang. Okay. Medyo brown na yung bawang. Kaya isunod na natin ang sibuyas. Yan. Okay. So, takpan muna natin ng 30 seconds. Ang bango ng bawang. So, lagyan natin ito kasi nangangamoy na sa bahay. Although, maganda naman kasi mabango ang bawang. Ulit natin. Ayan. Ayan. So, nadurog na yung kanyang sibuyas.
So, pwede na natin siyang paghalu-haluin. Ayan, pati yung karne. Yung ginilid kong karne kanina. So, pwede na natin siyang paghalu-haluin. Ayan. So, ganyan lang kadaling magluto ng at tingnan na natin siya. So, medyo malakas ang apoy. Ayan, medyo nasunog na siya, no? Kasi napabayaan ko siya ng konti. So, tama lang. So, ayan. Ilalagay na natin ang toyo. Toyo at suka. So, lagyan na natin siya ng toyo. Ayan. Tapos, syempre, lalagay din natin ang suka. So, ang ginagamit kong suka ay apple cider vinegar. So, kahit na anong suka, basta suka. Okay. So, takpan natin siya ng konti. Pakuluin natin bago natin ilagay ang kangkong. Okay, the next is lagyan natin siya ng pamintang buo. So, ito ay black pepper quartz. So, buo yung ilagay natin. Kaya lang iniisip ko baka makagat eh. So, siguro pwede namang durog na lang. Kasi maanghang to pagka ayan. Durog na lang. So, okay naman yun. Tapos, kuha tayo ng bay leaves. Ito, lagyan natin siya ng bay leaves kasi pampabango din to. Ayan. So, okay na yung dalawa kasi hindi naman maganda yung super bango. So, sabi nga nila, lahat ng sobra ay hindi maganda. So, okay, maglalagay tayo ng konting tubig. So, ito, kumulo na to kanina. So, nagpakulo na ako. Ayan. Ayan. Gusto ko kasi yung medyo, ayoko ng dry na adobo. Gusto ko yung medyo may sabaw. Dahil yun ang masarap doon, yung sabaw niya. At since siya ay kumulo na, so ilagay na natin ang hiniwa kong kangkong. So ito yung kangkong. Ayan. Ayan, meron pang mahaba. Naku, hindi kasya ang ating kangkong. So, spread natin. So, pag hindi siya kasya, ay freezer na natin yung iba. So,
So, pag naluto naman na yung iba, sisiksik siyang ganon. So, liliit din yan. So, ayan. Takpan muna natin. Kompleto na yung kanyang panimpla. So, kaya antayin natin pwede siguro to, no? Ilagay ko na lahat. Konti na lang naman. Ayan. Pakuluin natin siya hanggang sa siya ay maluto. Ayan. Wala na tayong ilalagay dyan. Depende na lang kung gusto mo lang medyo maalat-alat, timplahan mo na lang. Ayan. So, after mga 10 to 15 minutes. So, kailangan ko siyang lutuing mabuti kasi dahon nito. So, mahina yung aking pagka hindi masyadong naluto. So, titingnan natin mamaya. So, nabubulol ako. Bakit kaya ganun? Titingnan natin mamaya kung masarap ba ito. Ayan. Luto na to, palagay ko. Okay. So, malambot na yung gulay. Pwede nang kumain. Ayan ang adobong kangkong ni Tita Lani. Ayan, luto na. Kain na. Thanks for watching.